the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments of blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Ikaw lang ang simbahon ko. Musa ikaw lang ang alagaran ko. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naadina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumula,
Maraming salamat po, Sir Renz, sa inyong presentation of the nationalistic song and our prayer. So, welcome everyone, especially sa mga parents natin na naandito. Welcome to our webinar for the celebration of Fire Prevention Month with the theme, Pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Okay. Ngayon naman po ay para magbigay po sa atin ng isang napakagandang mensahe para sa hapong ito ay buong giting ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating punong guro na may mainit na pagmamahal sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga learners, no? So, bigyan po natin ng virtual clap ang ating mahal na principal, walang iba kundi si Sir Armin Cabrales. Sir Armin? Hi, good afternoon, Ma'am Jamie. Thank you very much. To all our parents, headed by our PTA President, Mr. Glenn Arellano. Today is March. We are celebrating the Fire Prevention Month. So, napakagandang gawain po ang ating isasagawa ngayong hapon para ang ating mga mag-aaral at ang ating mga magulang ay matutunan kung paano natin maiiwasan na magkaroon ng sakuna tulad ng sunog. So maraming salamat po sa Santa Cruz Fire Station at dahil sila ay ating partner ngayon para turuan ng ating mga mag-aaral at mga magulang kung paano maiiwasan ang sunog ngayong panahon ng Marso. Hindi lang ngayong panahon ng Marso, kung hindi sa mga darating pang mga buwan. Ano po, dapat tayo ay laging ligtas at alam natin ang ating gagawin in case na dumating ang trahedya ng sunog. Alam po natin ang ating gagawin sa tulong ng ating mga kaibigan at kapartner sa Santa Cruz Fire Station. So, hinahangad ko po na ang ating mga participants na mga magulang at mag-aaral ay makikinig na mabuti upang matutunan nila the fire safety. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Armin, sa inyo pong mensahe para sa hapong ito. Sa isip, ang pagiging ligtas hindi lamang sa panahon, hindi lamang sa buwan ng Marso, kundi sa lahat ng pagkakataon. And we would like to acknowledge the presence of our GPTA President, Sir Glenn. Salamat po sa pagsama sa webinar na ito. Okay, so bahagi ng ating webinar ay makakasama po natin ang isang mahusay na tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection mula sa bayan ng Santa Cruz. Batang-bata at guwapong-guwapo at lagi po natin kung nakakasama sa tuwing po tayo ay meron po tayong mga fire drill, lagi po rin natin siyang kasama at kabahagi sa pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga mag-aaral pagdating sa fire prevention. Bigyan po natin ng virtual clap ang napakakisig at napakasipag na si FO2 Erlan M. Sardon. Sir Erlan? Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, ma'am, sa pagpapakilala. So, bali po ngayong hapon ay ipapresent po namin sa inyo yung mga fire basic safety tips at kung paano to maiiwasan. Magandang araw po sa ating lahat sa pumumuno po ng aming Municipal Fire Marshal, Senior Inspector Bilo Nitaw, at sa bumubuo ng BFP Santa Cruz. Kami po ay nagagalak na makapagbahagi ng kaunting kalaman upang maiwasan ang mapagmisalang sunog. Ang buwan ng Marso ay tinalaga bilang Fire Prevention Month upang ang lahat ng mamamayan ay makisa at labanan ang tiyak na kapahamakan tulad ng sunog. Welcome po sa ating Fire Safety Seminar. Ang objectives po natin ay ang mga sumusunod: to acquire basic knowledge on nature and behavior of fire, to be familiar with proper response procedure during fire emergencies, and to increase awareness on fire safety and be more prepared in case of fire incident. Ang outline po natin ay pag-usapan din po natin yung history ng BFP,
nature and behavior of fire, classes of fire extinguishment theory, parts and use of fire extinguisher, and lastly, yung basic fire safety tips. Through the enactment of Republic Act 6975, also known as DILG Act of 1990, the fire service was separated from the PCINP as a separate and distinct agency as Bureau of Fire Protection on August 2, 1991. A Bureau of Fire Protection was created to perform the following functions. Una po dyan is yung prevention and suppression of all destructive fires on building, houses, and other structures. Kasama din dyan po yung forest, land transportation vehicles and equipment, ships, petroleum industry, plane crashes, and other similar activities. Kami din po ay responsible for enforcement of the Fire Code of the Philippines, ito po yung Republic Act 1914 and other related laws. Shall have the power to investigate all causes of fires if necessary, file the proper complaint with the city or provincial prosecutor. And in time of national emergency, ang Bureau of Fire Protection po ay handang tumugon sa anumang sakuna. Balikan po natin yung mga tragic fire incidents sa Pilipinas. Una po dyan yung Ozone Disco. Ito po ay nangyari noong March 1996 kung saan 160 persons yung namatay at nagkaroon ng damage ng 15 million pesos. Pangalawa po is yung Quezon City Manor Hotel kung saan nagdala ng 75 deaths noong August 2001. Ang sanipon nito is yung overloading ng electrical wiring. At ang pangatlo po is yung Kentex Manufacturing Corporation. Ito po ay nangyari noong May 2015 kung saan 74 deaths yung pong naitala. So dyan po natin nakita yung magiging resulta kapag hindi natin napula yung mapamisalang sunog. So ano nga po ba yung mga common causes ng fire? Una po dyan yung electrical equipment and appliances. So kalimitan sa atin, sa bahay, minsan nakakalimutan natin na punutin yung saksak. Kapag natutulog tayo, nag-overcharge yung phone natin. Kapag may laptop tayo, naka-charge maghapon, magdukal. And then, magkakaroon ng overheat. So dyan po, nagkakaroon ng sunog. Pangalawa po is yung cigarette and matches. So sa mga tatay, sa mga nanay na ninigarilyo, so ingat lang po tayo. Gumamit po tayo ng ashtray at bago natin itapon, siguraduhin po natin na patay na yung silbi ng cigarette. At pangatlo po yung LPG and other flammable liquids. So kailangan sa mga nanay at tatay, alam natin yung basic knowledge, yung basic skills para mapulan natin yung apoy in case na magkaroon ng leak yung ating gasoil na ginagamit sa pagluluto. Ang arso naman po ay yung sadyang panununog sa isang establishment. So ano nga po ba yung hazards ng fire? Una po is yung heat and flames. So makikita po natin sa picture, nagkaroon ng burn. Ang sumunod po yung smoke and fire gases. Ayan po. So, base po sa picture na yan, so nakalangap yung victim na maraming puso, kaya yung lungs niya is kulay itim na po. So, alam na po natin yung magiging resulta in case na hindi natin mapulay po. So, ngayon naman po, pag-aralan natin yung fire. Ano po ba yung fire? So, dito po natin makikita na meron po tayong tetrahedron ng fire. So, ano po ba ito? Meron po tayong oxygen, heat, and fuel. So, kapag nagsama-sama po yung tatlo na yan, magkakaroon po ng chemical reaction at magkakaroon ng apoy. So, ang oxygen po sa atmosphere natin is 21%. And ang kailangan lang po ng isang apoy para mag-continue yung apoy is 16%. And then sa heat naman po, ang sources ng heat natin, meron po tayo sa open flame or yung sun or hot surfaces, yung sparks and arcs, yung chemical action, yung electrical energy, and meron po pong mga iba. So sa fuel naman po, meron tayong tatlong uri. Una po is yung solid. Yan po natin makikita yung wood, cloth, paper, plastic, at iba pa. Pangalawa po is yung liquid. Meron po tayong gasoline, kerosene, paint, alcohol. And then sa gas naman po, meron tayong natural gas, propane, methane, hydrogen, at iba pa.
So ayan po yung tetrahedron of fire. So tandaan po natin yung heat, oxygen, and fuel. Kasi sa method of fire extinguishment, babalikan po natin itong picture na ito para mas maintindihan natin kung paano ba natin ma-apply isang nasusunog na bagay. Dito naman po sa stages of fire development, meron po tayo ignition, ground, flashover, fully developed, post-flashover, and decay. Makikita po natin dito na bago pa lumaki yung apoy, meron muna ignition, then ground. So sa ignition pa lang yung ground, dapat meron na po tayong management para hindi na po lumaki yung sa apoy. Pag-usapan naman po natin yung classification ng fire. So hindi lang pala pag sinabing fire, isa lang pala yun. So may iba't ibang uri pala po ng fire. So una po dyan yung class A. So sa class A po, ang mga nasusunod dyan is yung ordinary combustible material. Katulad po ng wood, paper, cloth, rubber, and some plastics. So tatandaan po natin sa class A na ang lahat ng bagay kapag nasunog, ang end po nun is abo. So class A, so katulad nga po ng wood, paper, cloth, and rubber. So kapag nasunog po yung mga yan, matiiwan ng abo. So yun po ay class A. So katulad po natin, tao tayo, kapag nasunog tayo, matiiwan po tayo ng abo. So consider po tayo na class A. Pangalawa po is yung class B. Dito naman po yung flammable or combustible liquids such as gasoline, kerosene, paint, and propane. Ang class C naman po, ito yung energized electrical equipment. Lights, switches, appliances, and power tools. So lahat po ng mga appliances na nakasaksak, consider po na class C. Yung mga appliances na nadamay sa sunog, yun po ay consider na class A. Yung class D naman po, contain combustible metals such as magnesium, titanium, potassium, and sodium. They may react violently with water or other chemicals, and you must handle with air. So sa class A naman po, ito po ay fires involving combustible cooking fluids such as oils and fats. So dito naman po sa fire extinguishment theory, so balikan po natin kanina yung triangle of fire. Meron po tayong oxygen, heat, and fuel. So sa cooling po, ang tinatanggal natin doon sa triangle of fire is of course yung heat. So pwede po tayong gumamit ng bagay na makakapag-absorb ng heat. Or of course, pwede po tayong gumamit ng tubig kung saan ito po yung best cooling agent natin. And then yung foam which contains 94% water. So yung cooling, ginagamit natin yan para malis natin yung isang element ng fire which is yung heat. Pangalawa po is yung blanketing or smothering. Dito naman po ay tinatanggal natin or ini-exclude natin yung supply ng oxygen. For example po, sa nagluluto tayo, kapag lumiyab yung ating niluluto, usually ang ginagawa natin is natatalan po tayo. Pero ang management po natin doon is kukuha lang po tayo ng isang basang-basahan, tatakpan natin yung nandiliyab na po, and then kapag naubos na po yung oxygen doon sa loob, buti-buti na po mamamatay yung apoy. So ang tawag po doon is blanketing or smothering. Ang tinatanggal po natin doon is yung supply ng oxygen. So sa triangle ng fire, tinatanggal natin yung oxygen po doon. Okay? And then, pangatlo po is yung starving. Sa starving po, inubutong natin yung apoy. So tinatanggal natin yung fuel. And then, lastly po is yung inhibition of chemical reaction sa pamamagitan ng paggamit ng fire extinguisher. So, importante po na mayroon tayong kahit isang fire extinguisher sa bahay para ito po yung ating pangunang lunas habang naghihintay ng mga tagapamatay sunog. So, sa paggamit naman po ng fire extinguisher, tandaan po natin How to use a fire extinguisher. In this short video, we'll cover how to properly use a fire extinguisher using the PASS method. Now, it's important to note that if a fire does occur in your workplace, that you follow these 3 important steps. Step 1. Once you've seen the fire,
First, grab the closest fire extinguisher, ensuring it's the correct type and class appropriate to extinguish the fire, and always make sure to keep your back to an unobstructed exit. If you do not think that you can put out the fire safely, make sure to evacuate the building. Step 2. Once you have your fire extinguisher, stand 6 to 8 feet away from the fire. Step 3. Follow the PASS 4-step procedure. First is P for pull. Pulling the pin unlocks the operating lever and allows you to discharge the extinguisher. Next is A for aim. Make sure to aim the extinguisher nozzle or hose at the base of the fire. The first S is squeeze. Squeeze the lever. This discharges the extinguishing agent. Releasing the lever will stop the discharge. The second S is for sweep. While discharging the extinguisher, start moving towards the fire. Keep the extinguisher aimed at the base of the fire and sweep back and forth until the flames appear to be out. Once the fire has been extinguished, make sure to watch the fire area. If the fire reignites, repeat the process. Always remember that smoke generated from the fire can be harmful and even fatal. Never attempt to extinguish a fire unless it is safe to do so. Now to recap the PASS 4-step procedure. P is for pull the pin. A is for aim the nozzle. The first S is for squeeze the lever. And the second S is for sweep. Ngayon naman po yung case na fire emergency. So tandaan po natin yung safety na acronym. So yung S po is sound the alarm. Tawagin po natin ang pansin yung mga kasama natin sa pamagitan ng pagsigaw ng tulong. Kahit po nasa paaralan ng trabaho po tayo, gumamit tayo ng mga fire alarm kung meron. At gumamit ng mga bagay na maaaring makagawa ng ingay upang ma-alerto yung mga makakarinig po. And then yung A, ang pinaka-importante po is yung underneath fire station. Kami po mga bumbero ay naka-depende lamang sa tawag kung kami ay responde o hindi. Kung hindi po kami matatawagan, hindi po kami makaka-respond. At mas mabilis po ang tawag, mas mabilis po ang responde ng ating mga bumbero. So, ang telephone number po natin, nandiyan po sa baba, pwede po natin kopyahin. And then yung F is yung fight the fire. So, napag-aralan na po natin kung paano ba lalabanan yung apoy. Susubukan po natin labanan sa pamamagitan ng mga extinguishment agent na available sa ating paligid. Okay? Pwede po tumi, buhangin, kung ano pa. So, yun nga po, mahalaga pong nalaman natin na hindi pala lahat ng apoy ay pwede natin bombahan ng tubig. So, may iba't ibang uri ng apoy, may iba't ibang pamaraan upang paano patayin ng isang apoy. And then, yung impact is yung evacuate. So, sa bahay po natin, magtalaga po tayo ng isang evacuation area sa labas in case na magkaroon ng sunog. Then po kayo mag-tipon-tipon ng family members upang magkaroon ng head count. Importante po ang head count in case na magkaroon ng aberya sa loob. For example, nagkaroon sa family members nyo. So, nanonotify nyo agad yung mga bumbero at upang sa ganon magkaroon po kami ng rescue operation dun sa loob ng bahay na nasusunog. And then, yung T po is yung tell others. So, importante po yan na ipaalam natin sa mga kapitbahay natin sa katabing gusali na may nagaganap na sunog sa inyong lugar. And then, last po is yung why. You get out of the way. So, maging alert po sa pagdating ng mga bumbero o tagapagmatay sunog sa inyong lugar in case na may sunog. Huwag po maging malapit sa daanan. So, hindi naman po tingin sa atin na yung mga eskinita natin dito sa Santa Cruz ay medyo nakikipon. So tayo na po ang magpusa na tanggalin yung mga nakapark natin sa sakyan dyan sa daanan in case na may sunog po sa ating lugar. So yun po, in case of emergency, tatawag lang po tayo sa 911 kung hindi po natin alam yung BFP Santa Cruz hotlines. So yan po yung ating mga phone numbers. So bago po natin tapusin yung seminar nito, may papakita po kami ng mga videos, mga additional fire safety tips. Maraming salamat po at muli po magandang umaga sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang mga ilang fire safety tips na makakatulong upang maproteksyonan ang ating mga bahay at pamilya laban sa sunog. Laging isipin,
na ang unang depensa laban sa sunog ay ang pagpigil nito. Responsibilidad po ng bawat isa ang mapigilan ang anumang sanhi ng sunog. Tandaan ang salitang exit o exit drill in the home. Alam niyo ba ito? Kinakailangang mayroon po tayong tinatawag na fire safety escape plan. Karaang makarinig ng alarma ng sunog, agad na lumabas ng bahay. Ang katamtamang oras para makalabas ay nasa 2 minuto at 30 segundo. Ugalihing sundin ang inyong fire escape plan. Kung kayo naman ay nagluluto, bantayan ang inyong stove at patayin ito pagkatapos. Iwasang magsuot ng damit na may mahabang manggas habang nagluluto. Itabi at itaas ang mga posporo at lighter sa isang lugar na hindi kaya abutin ng mga bata. Kapag meron ng apoy, gumapang sa pinakailalim na bahagi sapagkat ang usok at init ay pumapaitaas. Kung sakaling naabot ng apoy ang inyong damit, tandaan ang acronym na SDR o Stop, Drop, and Roll. Narito naman ang ilan sa mga dapat gawin bago matulog. Siguraduhin nakapaisarang mabuti ang gas range. Patayin ang lahat ng kandila at gaserang nakasinti. Patayin at tanggalin sa saksakan ng lahat ng electrical appliances na hindi naman ginagamit. Bago itapon ang ashtray, siguraduhin ang lahat ng laman nito ay patay na. Huwag manigarilyo sa kama o sa loob ng kwarto. Madalas ang sunog ay nangyayari sa gabi. Kaya naman, siguraduhin magkaroon ng regular na pag-iinspeksyon sa loob ng tahanan bago matulog upang mapangalagaan ang inyong pamilya. Ipaskil malapit sa telepono ang mga numero ng Bureau of Fire Protection at iba pang emergency numbers. Sakaling may sunog o anumang sakuna, tumawag lamang sa pinakamalapit na fire station. Ayan po, doon po nagtatapos yung ating mixing presentation. At yun nga po, sa pangunguna po ng aming hepe, si Senior Inspector ni Lobby Lumitaw, ay nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay po sa amin ngayong hapon. Kasi po, napaka-importante po na kami po ay makapagbigay ng kaunting paalala. Ayan, so thank you po. Ayan, kasi po ang sabi ko nga po kanina, ang bumbero ay nakadepende po sa pagtawag ng ating mga kababayan na nasusunugan. Ano po? Importante po sa amin na mas mapaaga yung pagtawag kasi po nga nakadepende yung aming pagtugon sa pagpatay ng sunog dun sa tawag ng ating mga kababayan. Binigay po natin dyan yung hotlines number natin at pakipaskil na po telepono. Ang isa sa mga challenges po namin is yung medyo nalilate po yung tawag sa amin. Medyo malaki na yung apoy, saka lang po kami naalala. So reminder po sa atin na kahit po sobrang liit pa lamang ng apoy, tawagan nyo na po yung bumbero natin. Kasi po sa loob lamang ng 3-5 minuto, kung ang ating bahay ay light materials, ibig sabihin po yung mga kahoy, gano'n, mas mabilis po itong masusunog. So mas mabilis po ang tawag sa amin is mas mabilis din po yung ating pagresponde.
So, kung may katanungan po kayo, pwede po niyong itanong. At muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Erlan, sa inyong napakagandang presentation at ito po ay talaga namang makakatulong po sa bawat isa. Ang kailangan lang po natin gawin ay lagi po nating isa-isip, no? Isa-isip at wag pong kalilimutan yung mga simpleng mga impormasyon na ibinahagi po sa atin ni Sir Erlan na talaga namang makakatulong po sa pag-iwas ng sakuna tulad ng sunog. Okay, sa pagkakataon pong ito ay inaanyayahan po natin ang ating mga kasamang mga magulang, kahit po ang mga guro na kasama natin ngayon, ay maaari pong magbigay ng mga katanungan, siyang magbibigay linaw sa inyong mga naguguluhang isip, no, tungkol sa ito po, tungkol sa webinar natin ngayon. Meron po ba kayong mga katanungan? Okay, kung wag po kayong mahihiya, pwede po kayong mag-type sa ating chat box ng inyong mga tanong at babasahin po natin upang ito po ay masagot ni Sir Erlan. Okay. Tanong po mga mommies and daddies at mga kapwa naming guro, meron po ba? So habang naghihintay po tayo ng questions sa ating chat box, gusto po namin i-shout out ang buong section ng grade 6, Francisco Baltasar. Ayan, nanonood po sila ngayon. Isang buong section po yan ng grade 6 na talaga namang matamang nakikinig o mga bata, mga anak sa Francisco Baltasar. Meron ba kayong gustong itanong? Okay, magtatanong ba kayo? May gusto ba kayong liwanagin? Pagkakataon na natin ito. Ito si Sir Erlan. So mga mommies, mga daddies, mga co-teachers, may mga tanong po ba kayo? Dapat po nating tandaan, napakahalaga po nung diniscuss po ni Sir Erlan, lalo na yung mga common causes of fire, yung mga simpleng pagsaksak po natin ng mga appliances and other electrical equipment, no? Madalas po nating nakakalimutan yan, nakakatulugan na yan po ay nakasaksak. So tama po si Sir na dapat talaga ay lagi nating i-check yan bago tayo matulog na i-unplug po natin. At tayo pong mga misis, no? Laging ang gas range natin, ang LPG natin, laging naka-open. Aminin. Lagi natin yung nalilimutan. Kaya po, wag na wag po. So may nakikita pong tanong. Ayan. Mula po kay Sir Angelo, nag-expire po ba ang mga fire extinguisher, Sir Erlan? Okay, thank you po for that question. Magandang tanong po yan. Ano po? Basically po, ang fire extinguisher po natin ay hindi po na-expired. Ano po? Yung chemical po sa loob na yun ay hindi po siya na-expired. Kaya lang po, meron po tayong yung mga provider po ng fire extinguisher ay nagbibigay ng 1 year na warranty dun sa fire extinguisher. Kasi po, kapag ang fire extinguisher ay hindi nagagamit, nagkakaroon po ng pagbubuo po yung chemical dun sa loob. So, kapag nawala yung pressure dun sa loob po ng fire extinguisher for some reason, yun po ay pinapalitan. Kaya po, every year, yung mga provider po, kung saan kayo bumili ng fire extinguisher, chinecheck po yan nila kung pwede pang gamitin o hindi. Nakita po natin kung fire extinguisher po tayo dyan, meron po yung gauge. Kapag nakaturo po sa gitna, ibig sabihin po, okay pa po siya, okay pa yung pressure. Ano po? So, i-check din po natin dyan yung hose kasi minsan kinikikit ng daga. Kaya kapag ginamit natin yung fire extinguisher, imbis na mapupunta sa apo yung chemical, sa atin mapupunta yung chemical. Hindi po, sira na yung hose natin. So, doon po sa tanong, na kung nag-expire pa yung fire extinguisher, hindi po siya nag-expire, kaya lang po kailangan po natin siyang i-maintain na well-function dapat po siya in case na mayroong emergency. Okay po. Thank you so much, Sir Erlan. At ayan po, malinaw pong sagot ni Sir ang inyong katanungan. Shout out po sa grade 6 Agoncillo. Ang advisor po nila ay si Ma'am Kimberly S. Bueno. Ngayon, another question po mula kay Mami Carmita Sita Uzam. Good afternoon po, sir. In case po ba na magkasunog sa isang bahay, automatic po bang mag-off yung electric box sa bahay?
Okay, thank you po, Letsa, for that question. Yes po, may mga, yung po tinatawag nating circuit breaker. So, pag nagkaroon po ng short circuit or nagkasunog sa ating bahay, automatic po yon. May mga bahay po, yung ating circuit breaker ay automatic pong nag-turn off yon. Thank you po, sir, sa pagsagot ng question na yan mula kay Mami Carmina. So, next question from Francesca Pangat. Po, estudyante natin dito po sa high school na po siya ngayon. Hi, Jessica. So, ang kanya pong tanong, kapag sakalan po nag-start ang apoy na mag-cause ng sunog, ano po ang unang need gawin? Ilak ang LPG kahit may apoy pa? Mawawala po ba yung apoy sa kalan? Okay, magandang tanong yan. Okay, so yan po, kung kita po natin kanina, yung pong isang pamamaraan ng pagpatay ng sunog is yung tinatanggal natin yung fuel. Okay? So, sa gasol po, kahit ang gagawin lang po natin dyan, kapag nagliliyab yung kalan, unang-una po natin gagawin is papatayin natin yung LPG. Ano po? Ito turn off natin yung bulb. At sa pamagitan po nun, tinatanggal natin yung fuel. Okay? Ang problema po sa atin kasi kalimitan, kapag lumiyab yung apoy sa kalan, natataranta po tayo. Ano po? So wag po tayong mataranta, ang una po natin gagawin is papatayin natin yung kalan natin. Ito turn off natin yung LPG. Or kung nagliliyab pa rin yung ating kawali, for example, tatakpan naman natin ng basang-basahan. Sa pamamagitan po nun is ma-deprive natin yung apoy na mape-prevent natin yung daloy ng oxygen. So tinatanggal po natin din yung oxygen sa pamamagitan ng pagtakip ng basang-basahan doon sa nagliliyab na bagay. Doon naman po sa pagpatay ng kalan, pag turn off, yan po yung ating pamamaraan na starving. Okay? Ginugutom po natin yung apoy. So pag walang fuel, walang apoy. Kung walang oxygen, wala pong apoy. So yun lamang po. Muli, Sir Erlan. So let's proceed to the next question from Ken Sayon Ubaldo. Sir, good afternoon po. Safe po ba sa bahay yung fire extinguisher na wala pong laman? Okay, magandang tanong. Una po, hindi po safe. Kasi unang gamit po ng ating fire extinguisher is dapat siya po yung unang gagamitin para mapatay yung apoy. Kung wala pong laman yung fire extinguisher natin, ibig sabihin, hindi po tayo safe kasi gagamitin natin in case na may sunog, tama po ba? So, pag meron po tayong walang laman na fire extinguisher sa bahay, dapat po kailangan nating i-refill or magpa-refill ng fire extinguisher. Kasi nga po, kung walang laman, hindi rin po natin, useless po yung fire extinguisher natin sa bahay. Kasi siya yung dapat na pag may apoy sa ating, pag may sunog sa ating bahay. Pero hindi po siya sumasabog, hindi po siya sumasabog, hindi po siya sumasabog. So, titingnan po lagi natin kung yung pressure is nasa green. Kung nasa green pa at okay pa naman po siya, so pwede po siyang magamit. Kahit yung nakalagay na expiration is, for example, 2020, December, and then 2021 na. Kung okay pa naman po yung pressure, okay, tapos yung chemical, pag in-upside natin yung fire extinguisher, naririnig pa natin yung chemical na bumabagsak, so ibig sabihin po, pwede pa po yun gamitin. Pero kung walang laman, so kailangan na po natin palaman yung fire extinguisher natin. Okay po, so ang dapat gawin, ano? Okay, so another question from Christina Italion. Sir, saan po ba mas safe or magandang ilagay ang fire extinguisher? Saglit lang po, magcha-charge lang po ako, mama. Okay, sige sir, go ahead. Habang si sir po ay nagcha-charge, no? Pa-shout out po tayo. Shout out po sa taga grade 5 Sagittarius, no? So,
Ang advisor po nila ay si Sir Kerwin A. Abelion. Ayan, shout out din. Good afternoon from Grade 1 Malinis. Sa Grade 1 Malinis, so ang representative ng Grade 1 Malinis ay si Kimberly Roby. Good afternoon din sa Grade 1 Mapagmahal. Under the supervision of Mrs. Jonaline and Nick Quinto. Ayan. So, ang dami po nating mga kasamahan. So, shout out din po sa PTA Secretary kay Mrs. Pangat sa Grade 3 ng Pagita under the advisory of Ma'am Eloy De Vera. Ayan. So, okay na po, sir? Yes, Ayan ma'am. ang okay, sir. Go ahead po. Okay po. So, ang pinaka-best place po na paglalagyan po nating fire extinguisher is dapat po malapit po sa exit. Okay? Dapat po ay mas mabilis makuha. Kasi po kalimitan sa atin yung fire extinguisher na doon sa ilalim, sa likod ng mga pinto, sa likod ng ref. So, minsan alikabok ka na. So, hindi po natin masyadong naalagaan. Ano po? At kapag may aberya, doon pa lang natin naaalala. So, ang pinaka-the best place po to place the fire extinguisher is doon po sa pinakamalapit na exit at dapat po mas mabilis makuha in case of fire emergency. Yun po. Okay, lagi po nating tatandaan yan ha, kung saan po natin pwedeng ilagay ang fire extinguisher. Okay, sa mabilis makuha at malapit sa exit. Thank you po, Sir Erlan. Marami pong nagtithank you sa inyo. Lalo na itong mga nagtanong dito na sinagot niyo po ng napakalinaw ang kanilang mga katanungan. So another question from Melcin Setera. Good afternoon, sir. Sumasabog po ba ang tangke ng LPG? Okay. Okay. So, so basically po ma'am, may mga cases, for example, may mga cases kung napapanood niyo sa mga balita na may sumasabog daw po na tangke. Pero normally po, hindi talaga siya sumasabog yung buong tangke ng LPG. Yung natatanggal lang po is yung pinakang bakal sa kung saan, yung pinakang patayan. So pag na-hit po, pag po kasi na nagkaroon na sobrang init, for example, sa bahay nasunog yung bahay niya tapos yung LPG, may tendency na mag-overheat or sobrang init, kaya nagkakaroon ng pag yung pressure ng LPG is sumasabog. Pero hindi po totally sumasabog yung buong tangke. Bali yung pong pinaka baka lang dun sa turn off na yun po. Ayun po. Isa pa po, nasagot ko po ba? Isa pa pong tip natin, for example, ano po, sa bahay, in regards to LPG po, kapag po nasa bahay tayo, tapos nakaamoy tayo ng LPG, ano po, ang unang ating gagawin is, bubuksan po natin yung mga bintana natin. Okay, huwag po tayong kung naka yung ilaw, wag po natin bubuksan yung ilaw. At kung naka-off naman, wag natin ito turn off. Okay, wag tayong magsisindi na kung ano man. Kasi po, doon po nagkakaroon ng pagsabog. Okay? So, pag accumulated na ng LPG yung bahay nyo, and then magkakaroon ng spark, doon po yung pagsabog na nagaganap. So, ayun po. So, kailangan po ang management po natin doon, kailangan mapalabas muna natin yung LPG sa loob ng bahay natin by doing yung bubuksan po natin yung bintana, yung pinto. So, i-ventilate po natin yung bahay natin para lumabas yung LPG. Okay po? Okay, sir. Ayan. Sir, next question po. Nakakatuwang mag-explain si Sir Arlan, no? Talagang very detailed. Thank you, sir. Talaga namang maraming matututunan sa inyo ang mga nasa webinar na ito. Sir, another question from Elion Jonglay. Sir, if meron po fire extinguisher and if meron sa bahay, okay lang po ba na testingin?
If okay pa yung laman or need dalhin sa binilhan para malagyan ng laman or okay pa or hindi na. And kung more than a year na di nagagamit yung fire extinguisher. So okay po ba sir kung ito ite-testingin or palalagyan ng laman sa binilhan? Okay. Doon po sa pag-testing para malaman natin kung okay pa ba o hindi, bawal pong i-testing actually. Ano po, bawal pong testing yung ating fire extinguisher. For example, sabihin natin, konti lang natin ipapalabasin yung chemical and then titingnan natin kung marami pa ba. Karoon ng fire drill, kayong family for example, para malaman kung paano gumamit ng fire extinguisher, pwede pong gawin yon sa bahay. Kaya lang po, pagkatapos nyo pong gamitin yung fire extinguisher nyo, kailangan pong papalitan o palamanan ng bago. So yun po. Okay, ganun po pala yung dapat gawin, ano? So, tandaan po natin yan. Okay, shout out po sa Kinder Sleeping Beauty under the supervision of Miss Kimberly Cabrales and to Grade 5 Capricorn under the supervision of Mrs. Eileen from Angelo. At yung dito po sa Sleeping Beauty ay from Jane. So, next question, sir, from Jewel Delay. Good afternoon, sir. Kapag po sa outlet nagsimula ang sunog, ano po ang pwedeng ipang-apula in case na wala pong fire extinguisher sa bahay? Okay po. So unang-una po natin gagawin kapag electrical appliances yung nasusunog, ang gagawin po natin is switch off po natin kung hindi automatic yung ating circuit breaker, switch off po natin yung main switch natin. Okay. So kung naalala po natin kanina, yung type C na fire is yung mga electrical equipment. Tama po ba? So, dun po, bawal nating bombahan ng tubig. Bagaman po, kung naka-unplug na nagliyab o electric fan, tapos naka-unplug na or patay na yung ating main switch, ibig sabihin po, no, hindi na po siya class C na type ng masusunog. Class A na po siya. Kasi hindi na po siya nakasaksak or hindi na siya energized or hindi siya type A. So pwede na po natin siyang bombahan ng tubig in case na yung mga electrical equipment natin yung nasunog na hindi na siya nakasaksak. Ayun po. Okay, sir. Ganun pala yun, sir, no? Pwede pala. Yan, dami nating nalalaman kay sir. At bago pa natin ibasahin ang susunod na katanungan, isa pang shout out mula kay Carmina Sita Uzam para sa El Centro po. Yan, ang advisor ay si Ma'am Joyce Nel Elia. Ayan sir, may mga nagtithank you sa'yo ha, dahil ang gaganda ng inyong mga sagot, no? Mas marami kaming natutunan at naliliwanagan. So the next question is from Jocelyn M. De La Cruz. Saan po at sino po ang authorized na store at person para makapagpa-refill ng fire extinguisher na di pricey para po ma-avail lahat? Iway po. Good. Okay po. So ayan po, meron po tayong mga tindahan dito sa Santa Cruz, dyan sa may Calyos, at sa iba pong mga lugar pa hindi ko kabisado dito sa atin yung mga tindahan. Pero po, kung medyo may kamahalan nga lamang po, ano po. Pero kung may alam kayo na mas makakamura, doon po tayo. Kasi kami po mga bumbero, ang concern lang po namin is fire safety talaga. Tsaka yung mga pwede nyo pong gawing pangunang lunas. Kung may kamahalan doon sa isang tindahan, doon po tayo pumili, syempre sa mas mura. Tatanong ko lang po kung ilan po yung store natin dito. Okay po, ayan. So, ayan po, no? Kung gusto nyo pong magpa-refill, bumili, ayan, merong mga, dun po lang tayo pumunta sa nabanggit ni Sir Erlan. Okay. So, meron pa po tayong mga ilang katanungan dito. Siyempre, habang hinihintay natin, no? Pwede na po si Sir Erlan. Okay, so, ayan ma'am, sorry.
Kaya, Sige po, sir, dito po go ahead. meron po tayong binibilhan dito yung Jancel, yung meron dito sa Calyos, yung laser. Meron din po sa mga mall, for example. So, kung saan po kayo makakamura, yun po, dun po tayo bumili. Basta po, accredited siya ng DTI. Ano po, dun po tayo sa standard. Basta may DTI po, okay po yun sa amin. Okay, thank you so much, Sir Erlan. So, last 2 questions na po tayo. Ayan, so, ito pong isang question ay from Grade 3 Sampaguita, our GPTA Secretary. Ayan, Mrs. Pangat, ito po ay mula sa inyo. So, online class po ngayon. So, ayan, tamang-tama. This is very timely question, ano? Online po ang klase ngayon, sir. May mga gadgets po na ginagamit ng mga students like laptop, printer, ring light, cellphone, and etc. Safe po ba na nakasaksak lahat sa isang extension na marami pong outlet ang mga ito? Okay po. Depende po actually dun sa capacity nung outlet or nung extension mo. May kanya-kanya po kasing kapasidad sila. Base dun sa paggawa or yung manufacturing, yung manufacturer kung sino pong gumawa nun. At bawat extension cord po, may kanya-kanyang capacity lamang. Ano po? Kaya kung mas maraming nakasaksak, medyo mag-ingat po tayo kasi dun po nagkakaroon ng overload sa mga ganong senaryo. Ano po? So, kung hindi po natin maiiwasan na mas maraming isasaksak, di magkaroon po tayo ng siguro is yung high quality na extension cord or yung mas qualify or mas kalidad na kaya niyang pagsaksakan ng mas maraming equipment po. So, yun po. Okay, thank you, sir. So this is our last question, from Matt Ramos. Ask ko lang po kung safe po ba na nasa loob ng enclosed lower kitchen cabinet under the gas stove po nakalagay ang LPG tank, hindi po sa open area? Mas maganda po, ma'am, kasi nasanayan natin na nasa loob po, naka-enclose yung ating mga LPG, po. Pero ang ideal po dapat is nasa labas talaga siya ng bahay. Dapat po open area para in case po nga pagka magkaroon ng leak, so hindi mag-accumulate yung gas or LPG dun sa loob ng ating tahanan. So mas maganda po sa open area po talaga siya. Dapat nakastore yung LPG natin. Okay, thank you so much. Tama yan, Sir Erlan. Kasi di ba nakagis na natin na yung mga LPGs natin nasa loob ng cabinet, no? So, salamat po at nalinawan po kami sa bagay na yan. So, last shoutout po tayo ha, bago po natin i-present kay Sir Erlan ang ating certificate na ihandog po natin sa kanya. Shoutout po from Mikay Rebenque para po sa grade 3 Rose ni Mrs. Ramos at grade 4 lang ka ni Ma'am Joy Ugat. Ganun din ang grade 12 Taurus ni Ma'am Lisel Fulo. From Rosel De Sena, ay shoutout po dyan sa mga grade 5 Virgo ni Ma'am Lisel Borgoños. At from Mama Tere, hello, good afternoon sa sa grade 6 Apolinario Mabini ni Ma'am Loretta Trono. Thank you daw po, Sir Erlan. So, ayan po, may mga nagtatanong ng number. So, kung hindi nyo po na-screenshot kanina, yung number po na nasa screen natin kanina at nasa presentation po ni Sir Erlan, meron pa rin number dito sa chat box na ibinahagi naman po sa atin ni Sir Renz Pabico. Ayan, thank you so much po. Ayan, dami nagte-thank you sa inyo sa ating Santa Cruz Fire Station, lalo-lalo na sa iyo, Sir Erlan. Thank you very much. So, in this juncture, ay handog po ang certificate, no? Sir, i-deliver po namin ito sa inyong opisina ni Sir Renz sa mga susunod na araw pag hindi na po GCQ. Sir Renz, pwede ba nating i-present ang ating certificate, Sir Erlan? Ayan. Ayan po.
So allow me to read the content of the certificate of commendation to Erlan M. Sardon for having served as a speaker in fire safety webinar during the 2021 Fire Prevention Month with the team sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Held on March 25, 2021 via Google Meet. Given this 25th day of March 2021 at Santa Cruz, Laguna, signed by our SDRRM's coordinator, none other than Sir Renz Christian T. Pabico, and also signed by our school assistant principal, Sir Elmer C. Benanya, and our beloved ESP4 of SES, Sir Armin O. Cabral. Sir, tignan nyo, napakagandang certificate of commendation na aming po para sa inyo. Wait lang po at pagkatapos ng GCQ at kayo po ay bibisitahin namin sa inyong station. Ito po ay para sa inyo, Sir Erlan. Thank you so much. Bigyan natin ang masigabong palakpakan si Sir Erlan. Ayan, pwede po kayo mag-open ng inyong mga microphone para makita parinig po ni Sir Erlan ang ating masigabong palakpakan. Ayan. So, huwag lang kakalimutan si Edith, okay? Huwag kakalimutan ang pangalan Edith. Napakalaga pala ni Edith sa ating buhay, di ba? Edith, exit drills in the home. So, sana lagi nating kapiling si Edith sa ating mga isipan, no? Okay. Thank you so much, Sir Erlan, ha? Maraming salamat po. At syempre sa lahat po ng mga parents, ng mga bata na nakiisa, kahit po ang aming mga kaguruan na patuloy pong sumusuporta sa ganitong klase ng event. Thank you so much, Sir Armin, Sir Elmer. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga nagbahagi ng kanilang mga tanong upang mabigyan din ang maraming bagay tungkol sa fire prevention. Okay, thank you so much. Now, this time ay nasa closing, nasa closing part na po tayo, no? At ang closing remarks po ay ibibigay sa atin ng ating school DRRM coordinator na walang iba kundi si Sir Renz Christian D. Pabico. Napakasipag at napakabibong guro ng Santa Cruz Elementary School. Sir Renz, the floor is yours. Maraming salamat sa ating tagapagdaloy ng programa, Ma'am Jamie Estrada. Aktibong-aktibo, parang hindi naubusan ng energy. At kay Sir, sa ating FO2 Erlan Sardon, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming paanyaya. Kami ay makasama ngayong hapon. Noon pong mga nakalipas na taon, ang ating pong BFP, talagang taon-taon po natin silang nakakasama sa ating paaralan. Pero noon, mga bata ang kanilang tinuturuan, binagbibili na lang po namin yung mga bata na i-relay sa kanilang magulang yung natutunan nila. Pero ngayon, dahil nga po sa pandemic, directly po from BFP to our parents ang nangyari ngayon. So maganda po dahil kayo po mismo o nakarinig mula sa ating kasamahan o sa ating masipag na bumbero mula sa Santa Cruz Fire Station. Ayan. So yun po, muli nagpapasalamat po kami at lagi po nating tandaan yung mga itinuro sa atin ni Sir Erlan at lagi nga pong paalala bago mag-video, tumawag muna sa bumbero kasi yung po ang nagiging dahilan kung bakit nalilate yung mga bumbero natin kasi bago pa tumawag sa bumbero, nagbibideo muna, minsan naka-FB live pa. So ayun po, na kami po ay namahagi na ng mga hotline numbers sa ating mga mag-aaral, So lahat po yan, 2,800 plus na mga bata ay nabigyan po sana ng number ng ating mga bumbero, ng ating pulis. So lahat po ng emergency hotlines ay binigay po namin yan sa mga advisors. Sana po nakarating sa ating mga mag-aaral at sa mga lahat ng tahanan sapagkat
kung may nakita po tayo na susunugan, tawag po agad tayo at wag po natin unahin yung pagbi-video. So sana po lahat yung natutunan natin ngayon ay maibahagi pa natin sa iba nating mga kasamahan para po maraming maging aware. At ayan nga po, kailan lang po, di ba, yung sa Gatid na sunog, ayan, may nakaranas po uli ng sunog. So, hindi po kahit sino po ay walang nagnanais na maranasan ito. Kaya yung pag-iingat talagang doble-doble po, yung pag-check sa kuryente, sa LPG, lahat po yan ay dapat lagi nating ginagawa. So muli po, maraming salamat sa lahat ng magulang, sa lahat ng guro na nakiisa ngayong hapon na ito. At sa amin po ay maraming salamat po. At masaya po kami na kayo ay nagpa-unlock sa aming imbitasyon. Muli, maraming salamat po, FO2 Erlan Serdon. Ma'am Jamie? Yes, Sir Renz, maraming salamat sa iyong napakagandang closing remarks. Muli, taos-puso po ang aming pasasalamat dahil sinamahan niyo po kami ngayong hapon. Lalong-lalo na po sa iyo, Sir Erlan. Isa pong pangako ang aming iiwan sa inyo together with Sir Renz na kayo po ay aming bibisitahin at ibibigay namin sa inyo ang napakagandang certificate together with the token of our appreciation. At magsasama po kami ng dalawang single na aming magandang guro na sina Ma'am Kimberly Bueno at Ma'am Relyn de Lima. Ayan, magaganda yan, single like you. Ayan, so yan po. Mga mommies, mga daddies, napapangiti kayo dyan lahat. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At dito po nagtatapos ang ating fire safety webinar. God bless you all and keep safe. Bye! Bye-bye po. Thank you po. Bye po, sir. Ingat po kayo lahat. Thank you. Maraming salamat po. Alaman. Bye.